What's up sa inyo mga kabutingting? Ito na naman ang ESR portion natin. So, pakita ko lang sa inyo itong mini ESR natin. No? So, ito yung hindi pa naman ito yung pinakamaliit ko. Meron pa. So, i-test lang natin siya, no? Kasi iba na pagkakamalang ilang K ba yung aabutin niya, no? Ilang resistance, no? So, equivalent series resistance po siya, no? So, kinakalibrate lang natin siya dun sa resistor kung kahit pa paano yung nabibase pa ba siya dun sa resistance na value nung capacitor niya, no? Kaya ohms test ako, pero hindi ibig sabihin pang resistance siya, no? So, pang capacitor po siya in circuit, no? Para sa mga bangungot natin dyan, ganon. Imbis na manghula tayo ng capacitor, alamin na natin kaagad ng tester na to kung anong sirang capacitor dito. Hindi natin kailangan hulaan, baka ito yung sira, ganyan-ganyan. Hindi natin kailangan tanggalin, ganyan-ganyan, no? So, umpisahan na natin mga kabutingting, no? Una, susuplayan muna natin siya ng 5 volts, no? Ayan, 5 volts po siya. Ayan po siya, no? So, tanggalin muna natin yung test probe. Tapos, kabit natin. Ayan. Tapos, kulang ako ng sangkalan. Ayan, para makita natin. Para makita nyo. So, ngayon, ang gagawin natin is sisiro muna natin sa sobrang gaan kasi ng tester, no? Hanggang kasi. So, ayun siya, no? So, pagdidikitan lang natin yung test probe. Ayan, para masiro natin siya, no? So, ayun siya. Kaya lang, ayan, para mas makita, no? Sige lang, Ayan, no? Zero value na siya. So, wag lang natin kakalimutan mag-discharge muna ng capacitor bago nyo i-test, no? So, hindi ko muna gagamitin yung ohms na yan. So, dito muna tayo sa capacitor. So, meron tayo ditong 680 microfarad, 16 volts. So, yung 680 is nabibilang dito sa pinakataas, no? So, ang value niyan is almost 0 ohms, ganyan, point something, ganyan. So, iti-test natin siya. Yan, dito natin, no? So, ang reading na lumabas sa kanya is 5.4 ohms. 5.4 ohms na, no? So, ibig sabihin, hindi na siya low resistance. Andito na siya. Halos andito na siya, no? 5.4. Yan, no? Red na siya. So, ibig sabihin, fail na to, no? Bloated na rin kasi siya, no? So, test pa tayo ng iba. So, dito naman tayo sa 100 microfarad 50 volts. So, nabibilang siya dito rin sa taas, no? So, i-test natin siya. Ngayon, mag-focus ka. Ayan, 7.7 ohms, no? So, fail na rin siya kasi dito sabi dapat mga hanggang dito lang yan. Ngayon, nandito na siya sa 7, no? So, bagsak na siya. Kasi bloated na rin naman kasi to. So, sa in-circuit naman tayo, no? Ayan. Yan, 3.3 microfarad, no? 250 volts. Mataas yung voltahe niya, mababa yung microfarad. So, dito siya nabibilang sa pangalawa galing sa baba, no? Yan, 3.3 daw dyan daw siya, no? So, sukatin natin in circuit, no? Ito tayo sa unang capacitor. Mag-focus ka. Ayan, 3.14. Ayan. Ibig sabihin, pasado pa siya.
Ayan, nasa 3, no? Especially, mababa yung microfarad niya. Mataas yung voltahe. Dito tayo sa isa. Mag-focus ka. Ayan, 2.4. 2.44. Diba? 2.5. So, pasado pa rin siya, no? Based dun sa chart. So, kita nyo naman kahit in circuit, same value. Diba? Magkaiba yung equivalent resistance niya, diba? Diba? So, may meron dito isa pa. Ayan, kung naaning yan, 4.7, no? 50 volts. So, 4.7, dito rin siya. Sa pangalawa galing sa baba. Test na rin natin. Focus. Ayaw. Ayaw, focus. Hindi ko makita sa camera eh. Yeah, focus. Nasa mga 2 ohms, no? Yung 4.7. So, pasado pa siya, mga ika. So, isisiro nyo lang siya. Huwag kalimutan mag-discharge. Yan. Tapos, kinakalibrate ko lang naman siya dito. Hindi naman ibig sabihin resistance na kaagad. No? Ayan, no? 0.92 yan, no? May tolerance lang tayo, di ba? No? So, goods na goods siya, no? So, magaan lang naman siya. Ayan. Tapos lalagyan nyo lang siya ng 5 volts. Ayan. So, dun sa may mga gusto, punta lang kayo sa FB ko, Kuya Ariel Empire. No? At least makabili-bili mo lang ng gamot. Pag-apply ng work. Maraming salamat para sa inyo, mga kabuting-ting. Thank you very much po. No? Salamat po.